Sekte ng matatag na bundok, binabati namin ang bagong pinuno ng sekta. Lito Villanueva, pinuno ng sekte ng matatag na bundok. Huwag na pong formal. Bert Mendoza, matanda ng sekte ng matatag na bundok. Lito, sabay tayong pumasok sa sekta at naging magkapatid. Ngayon nakayanan mong maging pinuno ng ating sekta ang posisyon ng pinuno. Ako, si Bert ay naghanda ng regalo para sa iyo. Bakit? Bakit? Lito, hindi ba pumili ka lang ng magaling na guro para magkaroon ng lakas ngayon at katayuan? 15 taon na ang nakalipas kung ako ay pumili ng iyong guro na si Chang Kui sa halip na si Ning Wang Qiu na walang kwenta. Ang iyong lakas at katayuan ngayon ay magiging akin lahat. Ang lakas na ito ay galing sa mga sikretong gamot na nagpapaikli ng buhay kung magkakaroon ng panibagong buhay. Mas gugustuhin ko pang pumili ng isang ordinaryong guro at magsanay ng matiyaga. Pinno. Lito Villanueva. Lito, tatanungin kita ulit. Chang Kui, ikalawang matanda ng sekte ng matatag na bundok. Han ka bang maging alagad ko? Chang Kui. Maging alagad. Sekte ng matatag na bundok. Bumalik ba ako sa 15 taon na nakalipas? Jojo Lopez, pangalawang pinuno ng sekte ng matatag na bundok. Araw ng seremonya ng pagtanggap ng mga alagad ng sekte ng matatag na bundok. Alagad na si Joey Mendoza nais maging alagad ni Elder Chang. Ikaw? Joey Mendoza, Elder Chang, kayo po ay bukod sa dating pinuno ang pinakamalakas na tao. Kung maaari akong maging alagad ninyo, gagawin ko ang lahat. Lahat gagawin, sige. Itong alagad tatanggapin ko. Nag-reincarnate din ba siya? Dito kung wala ngayong elder na gustong tumanggap sa iyo bilang alagad, malamang mapapababa ka sa pagiging utusan. Dito, sa buhay na ito, inagaw ko ang iyong guro. Ang posisyon ng pinuno sa hinaharap ay akin na. Ang pagdadala ng kahoy at tubig ay pagsasanay din, hanggat isang hakbang sa isang pagkakataon tiyak at matatag, naniniwala ako na darating ang araw. Na mauunawaan ko rin ang tunay na diwa ng martial arts. Katawa-tawa. Walang gagabay sa iyo, tapos na ang iyong buhay. Pangalawang pinuno. Tapos na ang seremonya ng pagtanggap ng alagad. I-announce na ang pagtatapos. Sige, ipinapahayag ko. Gusto kong tanggapin siya bilang alagad. Dumating pala siya. Ning Wang Qiu, pangunahing elder ng sekte ng matatag na bundok. Gusto mo bang maging mag-aaral ko? Isang oras ang nakalipas, si Bong Martinez, pinuno ng sekte ng matatag na bundok. Bong Martinez, pinuno ng sekte ng matatag na bundok. Maligayang paglabas, mahal na Emperatrice. Kahapon, pinanood kitang nagsasanay. Malamang nasa bottleneck ka ng martial arts. Tutulungan na lang kita. Panoorin mo. Mahal na Emperatrice, ito. Ang lakas ay naktat sa maliit at nagpapakita. Ang puwersa ay walang tunog, ngunit kahanga-hanga. Ang totoong diwa ng martial arts na bumabagabag sa akin sa loob ng 10 taon, sa wakas ay naunawaan na. Hindi nakapagtataka na ikaw ang pinakamalakas sa silangang isla, mahal na Emperatrice. Maraming salamat, mahal na Emperatrice. Tama na. Nagtatago ako sa inyong sekta bilang pinakamatandang elder upang magpagaling ng 3 taon. Aalis na ako rito. Pwede kitang tulungan muli. Naglakas loob ako na hilingin sa mahal na Emperatrice bago umalis, nasanayin ang isang alagad sa loob ng sekta. Kung mayroong may matatag na puso at mabuting pagkatao, pag-iisipan ko. Siya, si Ning Wang Qiu, ang pinakamatandang elder ng sekte ng matatag na bundok. Ang guro ni Joey Mendoza sa nakaraang buhay. Mag-aalok siya na kunin ako bilang estudyante. Mag-aaral. Ning Wang Qiu. Karapat-dapat ka ba? 3 taon kang naging pinakamatandang elder ng sekta na natiling nakatago. Kailanman ay hindi ka nagambag sa ating sekta.
At may lakas ka ng loob na magsalita tungkol sa pagtuturo? Ang pagkuha ko ng estudyante ay walang kinalaman sa'yo. Kapal ng mukha. Kung gayon, subukan ko kung may kakayahan ka na magturo. Hindi maganda. Sinabi sa akin ng pinuno na huwag pabayahan ang pinakamatandang elder. Hindi ko hahayaang saktan siya ni Chang Kui. Hahanapin mo. Ang lakas na ito, imposible. Sige na, dapat magkaisa ang mga kapatid laban sa panlabas na kaaway. Bakit pa mag-aaway-away? Dahil sa mukha ng bisipinuno, pinatawad kita sa pagkakataong ito. Si Ning Wangqiu ay walang silbi. Kanina, sa palo ni Elder Chang, malamang natakot siya at nataranta. Gusto mo bang maging alagad ko? Pag-isipan mong mabuti, ang pagiging alagad ko ay napakahirap. Kung hindi mo kayang magtiis sa pagsasanay, ano pa ang silbi ng pag-aaral ng martial arts? Nais kong maging alagad ng dakilang elder. Mahusay ang iyong pagkatao at determinasyon, mabuti. Sige, tatanggapin kita bilang alagad. Ning Wangqiu, pwede kang kumuha ng alagad. Ngunit kailangan mong bitawan ng posisyon bilang dakilang elder. Walang galang. Ang posisyon ng dakilang elder ay itinalaga ng pinuno. Paano ito basta na lang babaguhin? Bisipinuno, masyado kang nagtatangi. Baka hindi ito tanggapin ng karamihan. Ano bang gusto mo? Ning Wangqiu, handa ka bang makipaglaban sa aking guro para sa posisyon ng dakilang elder ng patas? Hindi pwede. Bakit hindi? Sige, yan ang sinabi mo. Eksaktong 3 araw mula ngayon ay ang pagtitipon ng sekte ng matatag na bundok. Kami ni Lito Villanueva, kung sino ang manalo sa pagtitipon, ang aking guro at ikaw, ang siyang magiging bagong dakilang elder. Ano sa tingin mo? Sige, Ning Wangqiu, paramihan ka pa ng iba. Naglakas loob kang makipagpaligsahan sa pagtuturo sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan. 3 taon na ang dakilang elder simula nang pumasok, wala siyang karanasan sa pagtuturo ng alagad. Elder Chang ay kilala sa pagtuturo ng alagad. Sa tingin ko, pagkatapos ng 3 araw, Talunan ang dakilang elder, mabuting alagad, magaling. Si Ning Wangqiu ay hindi karapat-dapat sa posisyon. Guro, kayo ang maging dakilang elder. Iyon ang tunay na nararapat. Lito Villanueva, Ning Wangqiu, sa pagtitipon makalipas ang 3 araw, tiyak na ibabalik ko sa inyo lahat ng kahihiyan na ginawa ninyo sa akin. At babawiin ko ang lahat ng nararapat na sa akin. Ang lakas ni Elder Ning ay talagang nakakatakot. Sa pagtitipon makalipas ang 3 araw kung sino ang mananalo ay hindi pa tiyak. meron akong 200 sa pagsasanay ng martial arts. Ang una ay mabilis at epektibo. Ang pangalawa ay mahirap at mahirap. Alin ang pipiliin mo? Ang magmadali ay hindi makakarating. Walang shortcut sa martial arts. Guro, pipiliin ko ang pangalawa. Alam kong hindi ako nagkamali. Ang pangalawang daan ay mahirap at mahirap, ngunit magiging matatag ang pundasyon. Napakataas ng limitasyon. Talaga? Guro, yung sinabi mong pagsasanay, baka pagbuburda yan. Guro, may isang lalaki doon na nagbuburda. Salo. Nabasag pala niya ang mesa. Ang bigat naman nito? Guro, ito. Bakit ang bigat ng karayom na ito? 1,000 piso lang. Mabigat ba? Ang karayom ko ay 10,000 piso. Hindi ko naman naramdamang mabigat. 10,000 piso? 10,000 piso na karayom. Sa kamay ni Guro, parang laruan lang. Magsimula na tayo. Sige.
Kuya, hintayin mo kami. Hindi ko inaasahan na si Kuya Ju, kasama lang si Elder Chang at nag-training ng isang araw, kaya na niyang magbuhat ng 2,500 piso na pabigat at tumakbo ng mabilis. Kami kahit 200 piso lang, hirap na. Sa tingin ko, sa bilis ng pagsasanay ni Kuya Ju, sa susunod na paligsahan ng sekta, siguradong mananalo siya. Ang pampalakas na gamot na ibinigay sa akin ni Guro ay talagang mahiwagang gamot. Dito, sa pagkakataong ito, tiyak na iiwanan kita sa likuran. Kuya Ju, nakita ko lang si Lito parang babae, nagbuburda doon. Pagbubuda, hahaha, mabuti punta tayo at panoorin ang gawa ni Binibining dito. Sa mga nakaraang araw ng pagsasanay, kahit gaano kahirap at pagod, hindi siya nagreklamo kahit isang salita. Siya ay talagang isang taong tumutupad sa salita. Lito Villanueva. Halika. Ito ang damit para sa'yo. Salamat, Guro. Guro, ang damit na ito, bakit mas mabigat pa ito kaysa sa karayom? Ito ay ginawa ko gamit ang kawad ng bakal mula sa bituin at telang bakal mula sa bituin, tinahi bilang damit na bakal mula sa bituin. 5,000 gatang lang ang bigat. Mula ngayon, kapag kumakain at natutulog ka, dapat mong suot ito palagi. Kapag sinabi kong hubarin mo, saka mo lang huhubarin. 5,000 gatang. Ano, masyadong magaan? Hindi gaanong magaan. Isusuot ko. Isusuot ko na lang, di ba? Ang damit na bakal mula sa bituin na may 5,000 gatang. Itong batang ito, sa unang subok ay naisuot agad. Kaya ba ang kanyang pangangatawan ay, magpatuloy ka sa pagsasanay, lalabas mo na ako. Lito Villanueva, sabi nila para kang babae nagbubuda dito. Nung una, hindi ako naniwala. Pero hindi ko inasahan, talaga namang para kang babae. Lito Villanueva, sigurado ka bang tanga kang naniniwala sa sinabi ni Ning Wang Qiu na sa pagbuburda lamang ay makakapag-training? Ang sinabi ng aking guro, syempre maniniwala ako. Talaga namang kung anong klaseng walang kwentang guro, siya rin klaseng walang kwentang estudyante. Si Ning Wang Qiu mismo hindi man lang maintindihan ang pagsasanay at may lakas pa ng loob na magturo, hindi ba siya natatakot na maging maling gabay sa estudyante? Tumahimik ka, Joey Mendoza. Kung magsasalita ka pa ng isang salita laban sa aking guro, tiyak na pagsisisihan mo ito. Ano? Si Ning Wang Qiu mismo ay walang alam at walang kasanayan, nagiging maling gabay sa estudyante, ayaw mo bang sabihin? Mamatay ka. Gusto mo pa akong saktan? Ngayon, ako ang iyong kuya para sa iyong walang kwentang guro. Turuan ka ng leksyon. Hindi ko inaasahan si Kuya Joey, isang palad lang pinatumba si Lito. Sa tingin ko, ang palad na ito ay may lakas na 1,000 piso. Sa loob lang ng 1 o 2 araw, ang kakayahan ni Kuya Joey ay biglang umunlad. Ang paraan ng pagtuturo ni Elder Chang ay talagang kahanga-hanga. Ito ay mas mahusay kaysa kay Elder ng ilang milya. Nakakainis kung hindi dahil sa armor na ito. 3 araw na pagsasanay, ang iyong kakayahan ay hindi umunlad, kundi bumalik. Kayo ay isang pares ng walang kwentang guro at estudyante. Hindi marunong magturo ang guro, hindi marunong matuto ang estudyante, talagang bagay kayo. Joey Mendoza, tumahimik ka. Lito Villanueva, ngayon papakawalan kita. Bukas sa labanan. Sa harap ng lahat tatapusin kita. Yan ang masaya. Bakit hindi mo siya matalo at nagpupumilit kang lumaban? Isang araw na guro magpakailanman na ama. Pwede nilang sabihin sa akin, ngunit hindi nila pwedeng sabihin yun sa iyo. Guro, kahit hindi ako katapat nila, lalaban ako ng buong lakas. Ngunit guro, ang palad ni Joey Mendoza kanina ay may lakas na 1,000 piso. Sa laban na ito, kaya ko ba talaga siyang talunin? Bakit hindi? Ngayon, ituturo ko sa iyo isang pamamaraan ng palad, panoorin mo ng mabuti.
Tandaan palad ng lumalangoy na ahas. Matinding pag-atake at pagtama, sunsok at hawak sa malapitang distansya. Ang palad ay kasama ng intensyon. Ang intensyon ay kasama ng katawan. Ito paano nangyari iyon? Lito, ang paligsahan na ito ay may 3 round. Ang huling round ay laban sa entablado. Kailangan mong makapaglaban hanggang dulo. Hanggang ako na ang personal na tatapos sa'yo. Alam mo ba kung sino ang tatapos kanino hindi pa tiyak? Ning Wangkyu. Nabalitaan ko nitong 3 araw tinuturuan mo si Lito ng pagbuburda. Ano, alam mong hindi ka mananalo kaya magpapalit na ng propesyon at magpapalabas ka na lang? Para sa inyo, sapat na ang pagbuburda. Kung seryoso ako, baka matakot ako na ang alaga ko ay pumalo ng isang palo lang sa alaga mo. Tapos na ang oras, ipinapahayag ko ang paligsahan ng sekte ng matatag na bundok ay opisyal nang nagsimula unang yugto ng paligsahan. Palanggana ng siyam na lakas. Sinasabi na ang target sa ulo ng dragon ng palanggana ng siyam na lakas ay sumusukat ng lakas. Kung mas malakas ang tubig na pumapalo ay mas mataas. Ako na muna. Toto Villar 4 na metro. Hindi pumasa. Ako na. Manong season 6 na metro pumasa. Salamat sa pagpapaubaya. Lumayo kayo, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas, kung ano ang tunay na lakas. Joey Mendoza 12 metro. Napakahusay. Diyos ko, 12 metro. Ang lakas ni Kuya Joy ay tumaas pa kaysa dati. Sa atin walang sino man ang makakatalo sa kanya. Kung matatanggal ko lang itong meteorite armor, 12 metro kaya ko rin. Dito ikaw na hindi ka naman matatakot lumaban. Siyempre kaya ko. Guro, pwede ko bang? Hindi pwede. Lito Villanueva. 1 metro napakababa ng grado. Isang metro. Dito Villanueva, sinabi ko na sa inyo dati si Ning Wangkyu ay magpapahamak lang sa mga estudyante at ikaw ay isang matigas na bato kahit anong polish, hindi ka magiging ginto. Tumahimik ka, Joey Mendoza. Ang aming guro ay wala kang karapatang husgahan at ito ay unang round pa lang kung sino ang huling tatawa, hindi pa sigurado. Nakatutok na ang kamatayan sa'yo, nangangarap ka pa ng panalo laban sa akin. Mabuti, babaliin ko ang iyong panagin. Unang yugto ng paligsahan. Unang pwesto si Joey Mendoza. Sunod simula ng ikalawang yugto. Bangin ng bakal, simple lang ang patakaran. Gamit ang kadena na ito, gamitin ang magaan na hakbang upang mabilis na makarating sa kabilang dulo. Mas maikling oras, mas magandang marka. Ako muna. June Villanueva oras, 10 segundo pumasa. Ako naman. Boy Rason Siyam na segundo pumasa. Ang bagal. Ang bilis.
Joey Mendoza, 5 segundo, napakahusay pumasa. Napakalakas, talagang mahusay si Kuya Joey, ang galing. Ang estudyante ni Elder Chang ay talagang kahanga-hanga sa bilis at lakas, parehong napakahusay ang marka. Pero, ang huling resulta ay hindi pa tiyak. Guro, hubaran ko na po ang damit ko. Hubarin ang damit, kaya ko yan. Hindi pa pwede. Lito, huwag kang mahulog ha. Sa susunod na laban sa ring, gusto ko pang ikaw ang maging punching bag ko. Kailangan mong pumasa ha. Tutulungan kita. Itong batang ito ang bigat naman. Buhatin mo. Pwede rin pala. Talaga nga, ang estudyante ni Grand Elder hindi ganoon kadali. Lito, 30 segundo, napakababa ng marka. Bagsak. Hindi ko inaasahan na sa yugtong ito. Pwede palang parang aso na gumapang. Talagang nabuksan ang aking paningin. Magaling, Lito. Sa ikatlong yugto, laban sa ring, siguradong pahihirapan kita ng husto para hindi ka na makahingi ng awa at hindi ka rin mamatay. Sa ikatlong round, kung sino ang matatalo o mananalo, hindi pa tiyak. Huling round ng laban sa ring. Ang panalo ay magiging unang pwesto sa kompetisyon ng sekte ng matatag na bundok. Alagad, huwag nang mag-aksaya ng oras, tapusin agad, kunin ang unang pwesto sa paligsahan. Gusto kong may mga tao na mananahimik ng buong puso. Alam ko na, guro. Masyadong mabagal kung isa-isa kayo lahat sabay-sabay kayong lumaban. Sobrang yabang ni Kuya Ju kung marami laban sa isa, tiyak na matatalo siya. Kung isa-isa, papayagan lang si Kuya Ju na talunin kayo isa-isa. Gamitin ang 4 symbols formation, sama-sama natin siyang harapin. Four symbols formation, kung gayon tingnan ko kayo sabay-sabay kung gaano kalakas. Ito. Four symbols formation. Masyadong mahina mabuti. Tapos na ang laban ng Wang Q. Talo ka na, ibigay mo na ang token ng Grand Elder mamaya, ay hahayaan ko pang iligtas ang iyong dangal. Sila ang natalo. Hindi naman ang alagad ko. Walang utang na loob, kapag natalo ang alagad mo, siguradong mapapahiya ka. Lito. Umakyat ka at mamatay. Ikaw ang mamamatay. Guro, Umakyat ka muna sa entablado, hintaying masunog ang insenso saka ka na maghubad. Lito Villanueva ako, Joey Mendoza, ay magpapatunay na mas karapat dapat ako kaysa sa iyo na maupo bilang pinuno ng sekte ng matatag na bundok. Mukhang ang walang kwenta mong master ay magtuturo lang sa'yo na parang daga magtago't magtago susunod na galaw. Tingnan ko kung paano ka makakawala.
Guro, maaari na ba akong maghubad? Hindi pa nasusunog ang insenso. Hindi pa. Muli, Hanap ng kamatayan. Ning Wangkyu, kung hindi ka pa sumuko, malapit ng patayin ang alaga mo. Guro, Hubarin mo na. Lito Villanueva, akala mo ba sa paghuhubad ng damit? Matatalo mo ako. Ngayon tiyak na tatapakan kita ng matindi upang hindi ka na makabangon muli. Sa katawan ng batang ito ay laging suot ang mabigat na libu-libong pirasong damit na meteorite. Punong elder, anong uri ng halimaw ang itinuro mo? Palad ng lumalangoy na ahas, matigas ang pag-atake at sunod-sunod na paghawak. Balag yung malang ahas. Paano mo sinaktan ang alaga ko? Mamatay ka. Pag-iisa ng palad ng lumalangoy na ahas. ito ang saguro tunay na lakas ba? Mukhang ang aking pag-unawa sa palad ng lumalangoy na ahas ay nasa simula pa lang. Hindi mo man lang kayang tanggapin ang 1% ng aking kapangyarihan, masyado kang mahina. Paano naman si Ning Wangkyu ganito kalakas nung nakaraang buhay? Siya ay isa lang. Duwag na walang silbi. Ito, nananaginip ba ako? Isang palad lang ng Grand Elder ay pinalipad, Elder Chang, imposible. Elder Chang, sa loob ng ating sekte ng matatag na bundok, pangalawa lamang sa mga punong at pangalawang tagapagtatag, ikatlong pinakamalakas. Paano siya natalo ng Grand Elder na mas mahina pa sa atin sa isang suntok? Elder Shu, mukhang naguguluhan ka na. Sa katandaan mo, baka hanggang ngayon hindi mo pa nakikita na ang Grand Elder ay nagtatago ng tunay niyang lakas? Grand Elder, napakalalim pala ng pagtatago niya. Hindi inaasahan. Sa pagkakataong ito, lahat tayo ay nagkamali ng tingin. Alagad, ang suntok ko kanina, ilang porsyento ang natutunan mo? Guro, mga 8%. 8%. Sapat na isang beses mo lang napanood, natutunan mo na ang 80% ang talino ng batang ito. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa akin nung kabataan ko. Ning Wangkyu, ngayong araw, nagkamali ako ng tingin. Napakalalim pala ng pagtatago mo. Nagtatago, hindi ko naman intensyong magtago, kayo lang ang mahihina. Hindi kayo karapat-dapat na ako'y lumaban. Ha, mahina. Mayabang. Akala mo ba kanina na sinuwerte kang manalo sa akin ay madali mo na akong kayang kontrolin? Sinasabi ko sa'yo. Ang suntok na ito kanina, ako ay gumamit lamang ng 70% ng aking lakas. Oo, ang aking guro ay mayroon pang agarang pampalakas na hindi pa niya kinakain. Wala siyang ginamit ang tunay niyang lakas. Kayo ay tatalunin ng aking guro, lahat kayo ay yuyurakan Ning Wangkyu. Ning Wangkyu, noong nakaraang buhay ako si Joey Mendoza, nagkamali ng paningin ng isang beses. Sa buhay na ito, hindi na ako magkakamali ng pangalawa. Ning Wangkyu. Tapos na. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Mag-ingat guro, ang ganitong tabletang pampalakas ay nakakaubos ng buhay. Agad na nagpapalakas ng kakayahan. Walang problema. Kahit gaano karaming gamot ang kainin niya, hindi siya magiging isang makapangyarihang tigre. Tama na, Changkui. Dati kang umatake sa estudyante, lumabag ka na sa patakaran. Ngayon kailangan mong sumuko, tanggapin ang parusa ng sect. Sumuko? Jojo Lopez, ang mundong ito ay kung sino ang may mas malakas na suntok, siya ang masusunod. Para sumuko ako. Kailangan mong may kakayahan, kapal ng muka. Dahil gusto mong maging matigas sa ulo,
Huwag mong sisihin ako kung hindi kita pababayaan. Si Elder Chang ay masyadong mayabang. Sa pagkakataong ito, nasaktan niya ang deputy leader, may mahirap siyang pagdaanan. Si Elder Chang ay masyadong dominante ang pagkatao, hindi kayang magpatalo kahit kaunti. Ngayong pinagalitan ng deputy leader, hindi naman ito masamang bagay. Jojo Lopez. Binigyan ka ng konting kulay at nagpasobra ka na, di ba? Aaminin ko, sa mga normal na araw, talagang mas mahina ako ng kaunti kaysa sa'yo. Pero pagkatapos kong inumin ang energy pill, magbabago na ang sitwasyon mula depensa patungong atake. Ang lakas ni Chang Kui talagang kumunlad ng malaki ay papalapit na sa antas ng Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Pero si Jojo Lopez ay kulang pa ng isang hakbang, matatalo siya. Mali ang iyong sinabi, Grand Elder. Ang lakas ng deputy leader ay laging nangingibabaw kay Elder Chang. Hindi siya pwedeng matalo. Tama, Grand Elder. Ang iyong lakas ngayon ay maaaring mas malakas kaysa sa amin. Pero pagdating sa paghusga ng tao, ang mga tulay na aming tinawid ay mas marami pa kaysa sa mga daang iyong nilakad. Kamangmangan, Grand Elder, ano ang ibig mong sabihin? Imposible! Ang lakas ni Chang Kui paano biglang tumaas ng ganito? Sige, hindi na kita paglalaruan. Isang palad na sumisira ng puso. Isang palad na sumisira ng puso. Deputy Leader. Pangalawang pinuno ng sekta. Pangalawang pinuno ng sekta. Paano ako matatalo ni Elder Chang? ang iyong kakayahan. Ay imposibleng. Jojo, sinabi ko na hindi mo ako mapipigila. Ngayon, ang pinuno ng sekte ng matatag na bundok ay nasa pagmumuni-muni. Sa buong sekta, walang makakalaban sa akin. Elder, pumunta ka agad sa likod bundok at hilingin sa pinuno na lumabas. Ngayon, ang lakas ni Chang Kui ay malapit na sa Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Ang pinuno lang ang makakalaban sa kanya. Ngayon mo naaalala ang pinuno. Huli na. Ning Wang Q ngayon, balak ko lang sana kunin ang posisyon ng dakilang elder. Pero ngayon, nagbago ang isip ko. Unahin ko munang sirain kayong mag-aaral guro. Chang Kui, huwag kang mag-isip. Huwag kang magkamali. Nasa pagmumuni-muni lang ang pinuno. Kapag lumabas siya at malaman niya ang iyong ginagawa, alam mo ba ang kahihinatnan? Ngayon, sa wakas ay hindi ako nagkamali sa tao. Elder Chang, bago lumala ang sitwasyon, tumigil ka na. Kung maghihintay kang lumabas ang pinuno, hahaha. Ang pinuno ay nasa pagmumuni-muni ngayon. Sa buong sekte ng matatag na bundok, walang makakalaban sa akin. Aalisin ko lang ang dalawang walang silbi. Sa tingin ninyo, paglabas ng pinuno, parurusahan niya ako. Dahil sa dalawang ito, Guro, nabaliw na si Chang Kui. Umalis ka na. Ako na ang haharap sa kanya. Baliw na alagad, hindi mo man lang ako kayang talunin. Paano mo siya mapipigilan? Pero, Ako na. Chang Kui, maganda ang timpla ko ngayon. Kaya sisirain ko lang ang iyong kakayahan at iiwan kang buhay. mayabang. Tingnan mo kung paano kita sisirain sa isang palakpak. Ito ba ay Kakayahan ng pagpitik ng daliri? Kakayahan ng pagpitik ng daliri. Kakayahan ng pagpitik ng daliri at palad ng lumalangoy na ahas ay parehong mga lihim na sining ng pintuan ng 8 sukdulan. Ang dakilang nakatatanda ay may apelyidong Ning. Baka ang dakilang nakatatanda ay may kinalaman sa pintuan ng 8 sukdulan at sa babaeng emperador na iyo? Ning Wang Qiu, kung ganyan kakagaling, bakit ka nagtago ng talino mo nung nakaraang buhay? Naiintindihan ko na tiyak na noong nakaraang buhay hindi mo ako itinuring na estudyante kaya itinago mo sa akin lahat. Ning Wang Qiu? Sino ka ba talaga? Dakilang nakatatanda ng kaisang pay. Ning Wang Qiu. Imposible sa aking kasalukuyang lakas ay katumbas ng karamihan sa mga pinuno ng 2 antas na sekta, pero hindi pa rin kita matalo. Tiyak na galing ka sa isang 2 antas na sekta. Kung gusto mo maniwala, kung hindi uwag. Chang Kui. Kung aamin ka ng pagkakamali at yuyuko ngayon hindi pa huli. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Sayangin ang pagkakataon, Jojo Lopez. Akala mo ba talaga ngayon dahil lang kay Ning Wang Qiu madali ninyo akong mapapasakamay? Chang Kui, ang iyong nakakasirang puso na palad ay sinira na ng dakilang nakatatanda. Magpapakamatay ka pa ba? Ano naman kung sinira niya ang nakakasirang puso na palad?
Mayroon pa akong mas malakas na sining sa pakikipaglaban. Chiang Kui, bakit ka kumakain ng napakaraming lakas pills? Hindi ka ba takot mamatay? Wala kang alam. Ang aura na ito ay Panginoon ng Sining ng Pakikipaglaban. Baka si Chiang Kui ay nakarating na sa antas ng Panginoon ng Sining ng Pakikipaglaban. Paano naging posible mo? Panginoon ng sining ng pakikipaglaban tapos na. Nabaliw na si Chiang Kui ngayon. Lahat tayo ay mamamatay. Ning Wangkyu, hindi ka ba napakalakas? Ngayon, itong susunod na galaw. Kailangan mong mahuli ito ng maayos. Ang serye ng suntok na ito ay mula sa sekte ng Bakal na Kamao, isang sekta ng ikalawang antas. 3 anyo ng Bakal na Kamao. Chiang Kui, paano mo alam ang seryeng ito? Ikaw pala ka sa ilalim ng balon. Maraming bagay na hindi mo alam at marami pa ikaw. Pangalawang Panginoon. Ngayon, kami ay nagdadala lamang ng kakaunting tao. Paano kung ang mga tao ng sekte ng matatag na bundok ay hindi pumayag na maging subsidyary ng ating sekte ng Bakal na Kamao? Huwag kang mag-alala. Ako at ang aking nakatatandang kapatid ay matagal nang nakipagkasundo sa matanda ng sekte ng matatag na bundok si Chiang Kui. Sa kanya bilang panloob na kakampi, tiyak na magtatagumpay ito. Ngunit kahit na ganoon ang sekte ng matatag na bundok ay may pakikipagkaibigan sa ilang mga sekta ng ikalawang antas. Kung gagamit tayo ng puwersa upang supilin sila, paano kung lumaban sila? Kung pag-uusapan ang tungkol sa mga kakampi ang nasa likod ng aming sekte ng Bakal na Kamao, ay ang unang antas na sekta, ang 8 antas na pintuan at ako at ang dakilang Panginoon ay may pribilehiyong mag-alay ng tsaa sa mahal na babaeng emperador dahil dito lamang sinong maglalakas loob na lumaban sa ating pinagmulan. Ang disipulo ay mangmang nakalimutan na ang aming sekte ng Bakal na Kamao ay sinusuportahan ng mahal na babaeng emperador. Kaya kahit na sabay-sabay na umatake ang mga sekta ng ikalawang antas, hindi nila tayo kayang talunin. Siyempre. Tara na sa unahan, malamang ay ang sekte ng matatag na bundok. Guro, meron kang ang nakatagong plan? Ning Wangkyu, kahit itago mo ang iyong tunay na lakas, matatalo ka pa rin sa aking guro. Sinabi ko na noon, hindi na ako magkakamali sa aking paningin. Guro, Huwag kang mag-alala, lumaban ka lang sa akin. Hindi siya karapat-dapat. Ning Wangkyu. Mamatay ka na. Walang lakas ang suntok, pagbawi ng suntok parang putik. Ang iyong 3 anyo ng Bakal na Kamao kumpara sa dakilang Panginoon ng sekte ng Bakal na Kamao Tiwudi ay malayong mas mahina. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano nangyari iyon? Ibinigay ko ang lahat sa suntok na ito. At madali mo lang itong naharang. Ang suntok mo, mahina tulad ng bulak, mabagal tulad ng kuhol. Masyadong mahina, hindi ganyan manuntok. ang lakas ng guro. Ang tunay na lakas ni Chiang Kui ay nasa antas na Panginoon ng sining ng pakikipaglaban. Kahit na sa pamamagitan ng pildoras ng lakas, pilit na pinataas ang kanyang lakas pero ito ay tunay na, malakas na Panginoon. Akala ko dati na mahina ang guro. Ano? Ang guro ay Panginoon na ng sining ng pakikipaglaban. Bakit hindi pa rin kayang tapatan? Sining Wangkyu, Ning Wangkyu, ikaw na masamang babae. Bakit mo ako niloko sa nakaraang buhay? Bakit mo ako niloko? Joey Mendoza, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mukhang nagsisisi ka na. Pero sa mundong ito, walang gamot sa pagsisisi. Mula nang maging sakim ka sa pera at kapangyarihan, at puro pansariling interes ang inaatupag, tiyak na matatalo ka ng gusto. Bakit? Bakit kahit na ako ay dakilang Panginoon na, hindi pa rin kita kayang talunin? Sa iyong mga mata, nakita ko lang ang matinding paghahangad sa kapangyarihan at lakas. Matagal mo nang nakalimutan ang orihinal na layunin ng pag-aaral ng martial arts. Kung wala ang layuning iyon, paano mo matatalo ang kalaban sa pamamagitan ng martial arts? Nakakatawa ka. Ang iyong lakas ay mas mataas lamang ng kaunti kumpara sa akin. Ano ang karapatan mong turuan ako? Akala mo ba ikaw ang Baji Empress na tulad ng Panginoong Ning Zhenyu? Hindi sumasang-ayon? Siyempre hindi ako sumasang-ayon. Mabot. Gagamitin ko ang paraang iyon para wasakin ka. 3 anyo ng Bakal na Kamao. Paano ito nagawa ng matandang guro? Imposible ito. Paano mo nalaman? Ang aking 3 anyo ng Bakal na Kamao. Tumigil, sino ka?
Mukhang hindi pa naayos ni Changkuy na walang kwenta. Talagang walang silbi. Ano ang gagawin natin? Paano? Siyempre, diretso tayong papasok at lalaban. Kahit na dumating ang hari ng langit ngayon, hindi rin mapipigilan ang sekte ng matatag na bundok na maging basalyo ng aming sekte ng bakal na kamao. Ning Wangkyu, ikaw. Lakas ng loob mong sirain ako. Lakas ng loob mong sirain ako. Ano ngayon kung sinira kita? Patay ka na. Patay na kayong lahat. Changkuy, lahat ng ito ay dahil sa sarili mong gawa. Hindi mo masisisi ang iba. Jojo Lopez, huwag kang mang-api gamit ang iyong kapangyarihan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi magtatagal. Ang mga tao ng sekte ng bakal na kamao darating upang sakupin ang sekte ng matatag na bundok. Sa oras na iyon, tiyak na ipaghihiganti nila ako. Tanga, Changkuy, lakas ng loob mong makipagsabuatan sa mga tagalabas laban sa sekte ng matatag na bundok. Kanya-kanyang pangangailangan lang. Ikaw gusto nilang sakupin ang sekte ng matatag na bundok. At ako, kailangan ko ang 3 anyo ng bakal na kamao upang palakasin ang aking kakayahan. Elder Shu, ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng sekta. Pakiusap, agad na tawagin ang Grandmaster mula sa kanyang pag-iisa. Opo. Sandali, ang Grandmaster ay nasa proseso ng pagsira sa hadlang upang maging malakas na Panginoon. Huwag mo siyang abalahin. Ang munting sekte ng bakal na kamao, ako na ang bahala. Ang munting sekte ng bakal na kamao, Ning Wangkyu. Ang 2 pinuno ng sekte ng bakal na kamao ay pawang tunay na malalakas na Panginoon. Akala mo ba walang makakatalo sa iyo, pwe? Tanga. Elder Ning, Alam kong walang kwenta ang sekte ng bakal na kamao. Ako na ang bahala. Ang laki ng iyong bibig. Gusto kong makita kung sino ang hindi gumagalang sa aming sekte ng bakal na kamao at hindi kami pinapansin. Dindo Fernandez, Pangalawang pinuno, dumating ka na sa wakas. Joy Mendoza. Bakit mo rin ipagkanulo ang sekta? Pangalawang pinuno, ang taong marunong umayon ay matalino. Mula bukas, ang sekte ng matatag na bundok ay hindi na iiral. Ginawa ko lang ang pinakawastong desisyon. Balimbing. Ning Wangkyu, kahit itago mo ang iyong kakayahan, ano naman? Sa harap ng 2 antas na sekte ng bakal na kamao, lahat ay walang kabuluhan. At si Lito Villanueva. Ngayon, meron akong sekte ng bakal na kamao bilang sandigan. Sa huli, natalo ka pa rin. Magaling na alagad. Ginawa mo ang tamang desisyon. Kapag naisama ko na ang sekte ng matatag na bundok, ikaw ang magiging punong nakatatandang alagad. Salamat sa mahusay na pagtuturo ng guro. Wala kang silbi. Hindi mo ba sinabi na ang lahat dito ay ipinagkatiwala sa iyo? Kailangan lang naming pumunta at kunin ang sekte ng matatag na bundok. Ito ba ang paraan kung paano mo ako pinapunta para kunin ito? Pangalawang pinuno. Noong una, maayos ang takbo ng mga bagay, pero may maliit na aberya sa gitna, biglang may sumulpot na ng gulo. Nang gulo? Oo. Hindi lang niya sinira ang aming plano at hindi ko alam kung saan niya palihim na natutunan ang inyong 3 anyo ng bakal na kamao. Ano? Maglakas loob na palihim na pag-aralan ang lihim na sining ng ating sekte ng bakal na kamao? Ang kapal ng muka. Oo, at hindi lang iyon, sinabi pa niya nang walang kahihiyan na hindi niya kailanman iginalang ang sekte ng bakal na kamao at itinuturing itong walang kabuluhan. Madali lang nawasakin ang munting sekte ng bakal na kamao. Ang munting sekte ng bakal na kamao? Sige, magaling. Sino ang walang pakundangang yon? Ituro mo sa akin. Siya yun! Ning Wangkyu. Punong elder ng sekte ng matatag na bundok. Ang taong ito, bakit parang pamilyar sa akin? Parang nakita ko na siya sa isang lugar, Ning Wangkyu. Teka, ang apelido niya ay Ning. Baka naman ikaw ba si... Ikaw ay si Dindo Fernandez. Ano ang relasyon mo kay Tia Woody? Miss, kilala mo ba ang aking kuya? Kahit si kuya mo ay hindi ako ganyan tawagin. Ang tapang mo naman. Ha ha ha, nakakatawa talaga. Sa buong silangang isla, ang aking kuya na si Tia Woody ay may isang babae lang na kinakatakutan. Iyon ay ang mahal na emperatris.
Kung ikukumpara ka sa mahal na Emperatrice, sino ka ba? Emperatrice? Isa lamang siyang mangmang at walang alam. Na nagtitiwala sa iba ng bulag. Wisit. Lalapastanganin ang mahal na Emperatrice? Kahit 10 buhay mo, hindi sapat para mamatay ka. Sa sinabi mo, hindi mo pa nakita ang mahal na Emperatrice. Siyempre, nakita na ng aming ikalawang Panginoon. At personal na nag-alay ng tsaa sa mahal na Emperatrice. Oh, talaga? Ako, siyempre. Bago ka magsalita, isipin mo muna ng mabuti. Maraming tao ang nakatingin. Kung isang araw, ang iyong mga sinabi ay marinig ng mahal na Emperatrice. Kung hindi ko man siya nakita, ano naman? Bakit nakita mo na ba? Ikalawang Panginoon, hindi ba sinabi ninyo na nag-alay kayo ng tsaa sa mahal na Emperatrice? Iyon ang ginawa ng inyong unang Panginoon. Ako ay nasa malayo lang at nakita ko lamang ang anino ng mahal na Emperatrice. Naalala ko na, ang anino ni Ning Wangqiu ay kahawig ng sa mahal na Emperatrice. Baka siya... Hindi. Ang katauhan ng mahal na Emperatrice ay napakahalaga. Paano siya pupunta sa sekte ng matatag na bundok sa ganitong mahirap na lugar? Ang nakababatang kapatid ni Woody ay talagang kawili-wili. Sige, umalis ka na ngayon. Ang nangyari kanina, ituturing kong hindi nangyari. Umalis ako? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ning Wangqiu, sino ka ba sa akala mo? Lalabanan mo ang ikalawang Panginoon, naghahanap ng kamatayan. Pangalawang pinuno, alam na ng punong pinuno ang balita at papunta na siya rito. Ano? Sumating na si Kuya. Hindi pwede. Ang pagsakop sa sekte ng matatag na bundok ay ang sorpresa ko para kay Kuya. Ngayon, nandito na siya, kailangan kong tapusin ito agad. Tama na, wala akong panahon para sa inyo. Ang magpapasakop sa sekte ng bakal na kamao ay mabubuhay. Ang lumaban ay mamamatay. Pangalawang pinuno. Hindi natin basta mapapalagpas ito yung babaeng si Ning Wangqiu kung hindi malaking problema ito sa hinaharap. Tama, pangalawang pinuno, kailangan nating ipaghiganti ang aking guro. Ano? Kayo, guro at alagad, tinuturuan niyo ako kung ano ang gagawin. Hindi po. Walang silbi isang kampo ng hangin, akala niyo ay may kwenta kayo. Elder Ning, ano ang gagawin natin ngayon? Wala ang punong pinuno. Susunod kami sa iyo. Huwag kang mag-alala, ipinangako ko sa inyong pinuno na poprotektahan ko kayo. Guro, ang sekte ng bakal na kamao ay isang second-class sekta, hindi natin sila matatalo sa lakas. Paano kung magpanggap muna tayong mahina? Magpanggap na mahina. Masyado mong mababa ang tingin sa iyong guro. Magpasakop po mamatay. Napag-isipan niyo na ba? Dindo Fernandez, kung gusto mong sumuko ang sekte ng matatag na bundok, dadaan ka muna sa akin. Hindi ka marunong makisama. Ikaw ang hindi marunong makisama. Sinabi ko kung aalis ka, hindi na kita hahabulin. Pero hindi ka umalis, sisirain mo ba? Ako ang magsisisi. Nakakatawa. Si Dindo Fernandez ay laging tumutupad sa kanyang salita, hindi nagsisisi. Dahil wala kang alam sa iyong kakayahan, huwag mo akong sisihin. Tingnan mo, isang suntok lang, talo ka. Salita bilang kawalhari ng mga malakas na Panginoon. Ito paano ito posible? Salita bilang kawal, ano ang ibig sabihin niyan? Salita bilang kawal. Gamit ang tono para talunin ang kalaban. Kailangan nito ng lakas, napakalakas na enerhiya. Bilang suporta, karaniwang malakas na Panginoon hindi talaga kayang gamitin. Sino mang kayang gumamit ng salita bilang kawal ay hari sa antas ng malakas na Panginoon. Hari sa antas ng malakas na Panginoon, napakalakas ng lakas ng dakilang matanda. Sayang at tinuya namin siya dati, talagang wala kaming alam. Ning Wangqiu, ang lakas-lakas mo pala. Bakit ka nagtago nung nakaraang buhay kung hindi ka nagtago? Bakit ako ngayon maging estudyante ni Changkuy? Dapat kang mamatay, dapat kang mamatay. Kaya mong gamitin ang salita bilang kawal na ganyang kakayahan. Sa buong silangang isla, hindi ka isang walang pangalan. Sino ka ba talaga? Gustong malaman ng aking pagkakakilanlan, hindi ka pa karapat-dapat. Kung ang kuya mo ang pumunta, saka na. Tama na. Huwag mong isipin na may lakas ka at maaari kang magmalaki. Ang kuya ko ay hindi rin hari sa antas ng malakas na Panginoon. Ang lakas ay hindi mahina sa iyo. Si Woody ay talagang magaling, ngunit hindi pa rin siya katapat ng isang kamel ko.
Alam mo ba na ang aking kuya ay darating dito sa sekte ng matatag na bundok sa kanyang ugali kung malaman niyang napakayabang mo, tiyak na papaluhod ka at magmamakaawa. Saktan ako. Sa tingin mo ba maglalakas loob si Iron Invincible? Pagkakita niya sa akin tiyak na luluhod siya at yuyuko. Luluhod at yuyuko, hindi ka karapat-dapat. Ang makapagpapaluhod sa aking kuya na si Iron Invincible ay iisa lamang sa buong silangang isla, iyon ang dakilang Emperatrice. Maaaring may kakayahan ka, ngunit kumpara sa dakilang Emperatrice, ikaw ay parang alitap-tap kumpara sa buwan. Pangalawang Patriarch. Sa tingin ko si Ning Wangqiu ay hindi iginagalang kayo at ang inyong kuya pati na rin ang dakilang Emperatrice sa kanyang paningin. Napakayabang at walang galang iminumungkahi ko na pagdating ng pangunahing Patriarch, patayin siya rito upang itaduyod ang karangalan ng dakilang Emperatrice. Joey Mendoza, ngayon ay marunong ka lang gumawa ng mga pasikot-sikot na ito, mga munting lansi. Dito Villanueva, manahimik ka pagdating ng pangunahing Patriarch, hindi ka rin makakatakas sa kamatayan. Isinusumite ko, dakilang pinuno, may balita mula sa pintuan ng 8 sukdulan. Sabihin mo, Ang pansamantalang pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan, si Emong Ocampo, ay nag-utos sa loob ng 3 araw, idaraos ang seremonya ng pag-akyat sa trono ng bagong pinuno. Inimbitahan ang lahat ng mga bayani sa mundo. ang peking taong ito ay nagmamadaling umupo sa posisyon ng pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan. Sinasabi ko na ang pagkawala ng Emperatrice ay may kinalaman sa kanya. Dakilang pinuno, pupunta ba tayo? Siyempre pupunta tayo. Pagkatapos ng paglalakbay na ito ng sekte ng matatag na bundok, pupunta ako sa pintuan ng 8 sukdulan. Kahit na ako, si Dindo Fernandez ay magkadurudurog, hindi ko hahayaang magtagumpay ang peking taong iyon. Tara, Opo, Kapag dumating na ang dakilang pinuno, hindi ka rin makakatakas sa kamatayan. Bakit ako ganito natatakot at nanginginig? Bakit wala akong lakas ng loob na kahit titigan si Ning Wangqiu? Lintik! Dindo Fernandez, kung hindi ka naniniwala, bet ka ba? Anong gusto mong pusta? Pustahan tayo na ang iyong kuya, si Dindo Fernandez. Pag nakita ako, ay luluhod at babati sa akin. Pangalawang pinuno, huwag kang pumayag. Halata naman na gusto niya mag-aksaya ng oras. Tama nga, pangalawang pinuno. Tama na. Tumahimik kayo. Ako ang magpapasya. Pumapayag ako sa pusta. Kung matalo ako, gawin mo ang gusto mo sa akin. Pero kung ikaw ang matalo, wawasakin kita kaagad. Sige, Sige, mabuti. Nasaan ang mga alagad ng sekte ng bakal na kamao? Bumangon 4 na pagpatay na pormasyon ng bakal na kamao. dahil pumayag ka sa pusta, ano ang ibig sabihin nito? Dahil pumayag ka sa pustahan, anong ibig mong sabihin? Pustahan katawa-tawa sa aking kuya at sa mahal na Emperatrice, napakawalang galang, ang tanging kahihinatnan ay kamatayan. Akala mo ba talaga papayag akong makipagpustahan sa'yo para palagpasin mo ang oras? Ang pangalawang Panginoon ay may lalim, niloloko ang kalaban para pumasok sa bitag. Humahanga ako, Chang. Natural lang. Ako ay hindi kasing tanga mo. Ning Wangqiu, ngayon sa wakas hindi ka makakatakas sa kamatayan. Guro, mag-ingat ka. Narinig ko na ang 4 na pagpatay na pormasyon ng bakal na kamao. Ang pormasyong ito ay sikat sa labas. Nakapatay na ito ng maraming malakas na Panginoon. Okay lang. Tawa sandali lang at hindi ka na matatawa. Isang munting 4 na pagpatay na pormasyon ng bakal na kamao, napakalakas ba? Ignorante. Ang 4 na pagpatay na pormasyon ng bakal na kamao ay ipinagkaloob ng mahal na Emperatrice bilang mahalagang kayamanan sa aming sekte ng bakal na kamao. Sa loob ng 4 na pagpatay na pormasyon, bawat hakbang ay isang patay. Kahit na tulad mo, isang hari ng antas na malakas na Panginoon pumasok dito ay mamamatay ng may galit. Talaga? Oo, hindi, malalaman mo agad. Patayin. Guro, mag-ingat. Paano niya sa isang galaw nasira ang aking 4 na pagpatay na pormasyon ng bakal na kamao? Lalakas ang loob mong galawin ako. Ang aking kuya at ang mahal na Emperatrice, hindi ka nila patatawarin. Talaga? ang sumakit sa aking kapatid na lalaki walang patawad. Dumating na ang kuya ko, patay ka na. Amo, sa wakas dumating ka na. Ang taong ito ay mukhang medyo pamilyar.
amo ang babaeng ito, hindi nirerespeto kayo at ang mahal na emperadora at hindi kayo pinapansin. At sinabi pa, kapag dumating ka, kailangan mong personal na lumuhod at humingi ng tawad. Talagang napakayabang. Sinabi niyang dumating ako dapat akong lumuhod sa kanya. Nakakatuwa. Dapat nang matapos ang komedyang ito, Ning Wangqiu, kahit anong tagong lakas ang mayroon ka ngayon, ay magiging isang kaluluwa sa ilalim ng martilyo ni Tia Woody. Sino ang nagsabing dumating ako, luluhod ako sa kanya? Woody, matagal na tayong hindi nagkita. Sabi mo kaya bakit ang paluhodin? Sa bingit ng kamatayan ngayon ay nakikipagkaibigan sa aking amo. Huli na, sinasabi ko sa iyo ang amo ko ay hindi ka tatantanan ngayon. Tumahimik ka. Punong sekta ng bakal na Kamao Tia Woody ay nagbigay galang sa emperadora. Binabati ang emperadora sa kanyang tagumpay. Siya ang emperadora. Aling emperadora? Tanga, aling emperadora pa, syempre ang emperadorang body. Ning! Jan. Yun. Emperatrice ng 8 direksyon. Ikaw ang emperatrice. Dindo Fernandez, sasalakayin mo pa ba ako? Dindo Fernandez, hindi ko alam na darating ang emperatrice. Maawa ka, emperatrice. Patawarin mo ako, emperatrice. Emperatrice ng 8 direksyon. Ning Wangqiu, ikaw pala ang emperatrice ng 8 direksyon. Wala na. Pala ako ay laging sumasalungat sa pinakamalakas sa silangang isla, patay na ako. Ning Wangqiu. Ning Zhenyu. Dapat ko nang naisip, hindi ko naisip emperatrice ng 8 direksyon pala sa ating sekte ng matatag na bundok, tahimik na nanatili ng 3 taon. Tiyangko'y mga tao, ang taksil na ito, dalhin sa likod ng bundok, hintayin ang desisyon ng puno. Opo. Sabi ko, Guro, bakit lagi kang kalmado at walang pag-aalala? Pala siya ang emperatrice. Tama nga. Kaya lahat ay may paliwanag na. Emperatrice, 3 taon na ang nakaraan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka nawala ng 3 taon? Si Emong Ocampo ba ang masamang taong iyon? Pag-usapan natin ito sa ibang araw, tumayo muna kayo. Opo. Tanga, binisan mo, tumayo ka na. Emperatrice ang kapatid ko. Totoo nga, hindi alam ang iyong pagkatao. Patawarin mo siya, Emperatrice, magaan na parusa. Mawa ka, emperatrice. Maawa ka sa akin, emperatrice. Dindo Fernandez, kanina hindi ganyan ang ugali mo. Emperatrice, wag mo akong biruin, emperatrice. Kung alam ko lang ang iyong pagkatao, kanina hindi ako mangahas magsalita ng ganyan sa'yo. Tia Woody, ikaw muna ang bahala dito, pagkatapos puntahan mo ako. Susundin ko, Emperatrice. Ning Wangqiu. Tumigil ka. Ning Wangqiu. Tumigil ka. Guro, ako po ang tunay mong alagad. Noong nakaraang buhay, naging alagad na kita. Pero sa buhay na ito, may konting pagkakamali. Si Lito Villanueva, ang Lito Villanueva na iyan, inagaw niya ang dapat sa akin na pagkakataon. Guro, pakitingnan po ninyo. Itong si Joey Mendoza, walang hiya talaga. Joey Mendoza, akala ko ikaw ay isa lang sunod-sunod kung saan-saan ka sumasabay. Pero hindi ko inakala na ganun ka kawalang hiya. Ang guro mo ay si Changqui, hindi ako. Hindi pwede. Guro, dapat mo akong kunin bilang alagad ngayon. Kung hindi, tutugisin nila ako. Tinanggap mo na si Lito, ano naman ang isa pa? Ano naman ang magagawa noon? Ikaw na walang sariling paninindigan, hindi ka karapat-dapat kumpara sa alagad ko. Mahal na Reyna, itong gagong ito ako na ang bahala para mabawi ko ang aking pagkakamali. Alagad, alis na tayo. Kung alam mo lang noon. Bakit pa ngayon? Guro, Ning Wangqiu, ikaw ay walang hiya, ikaw ay isang puta. Ano bang kulang sa akin? Kumpara kay Lito, bakit sa muling pagkabuhay ko, ganito pa rin ang wakas? Hindi ako papayag, hindi ako papayag. Alaga, alam mo ba kung sino ako bilang iyong guro, walang tanong? Kahit ano pa ang pagkakakilanlan mo, Guro, ako ay mananatiling iyong alaga. Bukod pa riyan, kapag handa kang magsalita, Guro,
sasabihin mo sa akin? Ang pakiramdam na ibinibigay mo sa akin ay hindi pangkaraniwan sa iyong edad dapat na pakiramdam. Bakit? Sobrang mature at matatag kapag kaharap kita. Parang nakaharap ako isang nasa edad 40-50 na tao. Marahil. Ako ay isang nasa edad. Balik kabataan. Hindi ako naniniwala. Emperatrice ako. Alam kong gusto mong malaman ang lihim nung 3 taon. Tulad ng iniisip mo 3 taon na ang nakararaan, pinagtaksilan ako. Alam ko na si Emong Ocampo ito, nagkukunwari pa siya na parang walang alam lintik. Pero guro, 3 taon na ang nakararaan kayo ang nag-iisang sa silangan, nag-iisang dakilang Panginoon. Sa buong silangan dapat walang tao ang makakatalo sa inyo. Kung si Emong ay naging dakilang Panginoon din. Ano? Sabi mo si Emong 3 taon na ang nakararaan ay naging dakilang Panginoon. Si Emong ay dalubhasa sa mainhing panloob na enerhiya, napakahusay magtago ng kanyang tunay na lakas. Noong una kasalanan ko na masyado akong nagtiwala sa kanya hanggang ang kanyang malamig na hangin ng madilim na mundo, isang palad na pumasok sa aking katawan. Saka ko lang nalaman, huli na ang lahat. Taksil na hayop, pupunta ako ngayon at tatapusin siya. Tumigil. Dewadi, kung pupunta ka ngayon, magpapakamatay ka ba? Emperatrice, utang ko sa iyo ang aking buhay. Kung kinakailangan, ibabalik ko sa iyo. Gago. Iniligtas kita para pahalagahan mo ang buhay, hindi para mamatay ka. Ano ang gagawin ngayon? Nakarinig ako ng balita na si Emong Ocampo ay nagpahayag sa buong mundo pagkatapos ng 3 araw, aakyat na siya sa posisyon ng pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan. Pagkatapos ng 3 araw. May panahon pa. Emperatrice, ano ang ibig mong sabihin? Sabi mo, pagkatapos ng 3 araw, aakyatin natin ang pintuan ng 8 sukdulan. Tiyak na kailangan nating bumalik. Ngunit sa loob ng 3 taon na ito, si Emong Ocampo ay naghanda ng maaga. Tiyak na pinatatag na niya ang kanyang posisyon sa pintuan ng 8 sukdulan. Kaya kailangan nating ihanda ang lahat bago tayo bumalik. Emperatrice, noong una, siya ang batang iyon ay sumalakay ng patalikod sa iyo at nanalo ng hindi inaasahan. Ngayon na gumaling na ang iyong kapangyarihan, hindi na siya makakalaban mo. Hindi. Sa loob ng 3 taon, hindi maaaring ang kanyang kakayahan ay tumigil sa pag-unlad at higit sa lahat ang kanyang malamig na hangin ng madilim na mundo ay lubhang kakaiba at mapanganib. Maliban kung mayroon kang panloob na kapangyarihan na sobrang init at matatag, kung hindi mo siya makakalaban. Sobrang init at matatag, madaling sabihin, mahirap gawin. Maliban kung makakahanap tayo ng isang pambihirang henyo sa pagsasanay, ngunit saan naman tayo makakahanap niyon? Ang taong iyon ay hindi mahirap hanapin. Emperatrice, huwag mo naman akong biruin. Hindi kita binibiro, ang henyo sa pagsasanay ay nasa harap mo na. Sinasabi mo bang siya? Punong taye, ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mo? Emperatrice, siya ay isang tunay na henyo sa pagsasanay. Bukod kakabukas pa lang ng kanyang mga meridian upang maabot ang sobrang init at matatag na kapangyarihan. Kung walang aberya, aabutin ng ilang taon. Ayos lang. Ang aking alagad ay isa lamang aking backup plan. Mayroon akong isa pang paraan para kontrahin ang malamig na hangin ng madilim na mundo. Anong paraan? Sekte ng nahulog na araw. Ben Reyes. Ben Reyes. Iyon ang panday ng mga kasangkapan? Tama. Plano kong humingi ng tulong kay Ben Reyes. Ipapagawa ko sa kanya ang isang guwantes na makakapigil sa lamig. Sa ganitong paraan, ang malamig na hangin ng madilim na mundo ay hindi na dapat ipag-alala. Mabuti yan. Umalis na tayo ngayon din. Huwag kang magsalita. Kung gayon, mamatay ka. Elder Gongsun. Sabi mo, ang aking mabuting guro. Saan ba nagtago? Hinanap ko siya sa loob ng 3 taon. Hindi ko siya natagpuan. Punong pintuan. Hindi ko alam, Panginoon.
Elder Gongsun dati, ang kanang kamay ni Ning Genyu. Talagang hindi mo alam? Ngayon, para lang ako sa punong pintuan, kung alam ko talaga ang kinaroroonan ni Ning Chenyu. Tiyak na iulat ko sa punong pintuan. Mukhang si Elder Gongsun, sa akin ang punong pintuan, talagang tapat at matapat. Isinusumite, punong pintuan. Sa dulong hilaga ng gitnang rehiyon, ang nakatagong ahente ng sekte ng bakal na kamao, natagpuan ang bakas ni Ning Genyu. Sa kasalukuyan, nakasama na niya si T. Woody. 3 taong paghahanap, sa wakas ay may bakas ng aking guro, hindi na sayang ang aking paglalagay ng mga ahente sa silangang rehiyon. Nasa sekte ng bakal na kamao sila ngayon. Hindi, parang papunta sa dulong kanluran. Dulong kanluran. Maaaring sekte ng nahulog na araw. Mukhang ang aking guro ay naghahanda na pumunta sa sekte ng nahulog na araw upang hanapin si Ben Reyes para labanan ako. Mabuti, ang matandang si Ben Reyes, laging sumusuway sa akin ang punong pintuan. Ngayon, sabay-sabay nang linisin. 2 demonyo ng langit at lupa. Punong pintuan. Kayo dalawa. Dalhin ang bolang ito ng likas na yaman ng langit at lupa, 100 taong malamig na hangin ng madilim na mundo. Pumunta sa sekte ng nahulog na araw. Patayin mo na si Ben Reyes. Pagkatapos, sirain si Ning Genyu. At pagkatapos, dalhin si Ning Genyu sa harapan ko. Gusto kong makita niya mismo ang aking pag-akyat sa posisyon ng punong pintuan ng 8 sukdulan. Susunod. Ang 100 taong malamig na hangin ng madilim na mundo, kahit na isang dakilang Panginoon, hindi makakalaban. Guro. Sa pagkakataong ito, patay ka na. Wala kahit isang bantay. Si Ben Reyes talagang tumatanda ng kakaiba. Teka, Ano, Diyosa, may mali? Dito? masyadong tahimik. Ay, siguro, lahat ay kumakain. Ano naman, wala namang mali doon. Ang mga tao ng sekte ng bakal na kamao, kumakain, sila ay nawawala. Kahit isang ingay, wala. Pumasok na tayo, mag-ingat. Oo. Ingat. Dencio Alvarez, Kiko Alvarez. Kayo pala. 2 demonyo? Kayong 2 matatanda, ano ginagawa nyo dito? 2 demonyo pala ng patay na lamig. Pareho silang nasa tuktok ng Panginoon, isang hakbang na lang, papasok sa dakilang Panginoon, mga hindi pangkaraniwang malakas. Hindi ko inakala na si Emong Ocampo ay nakahanap kayong 2 bilang alalay. Bawat isa may kanya-kanyang kailangan. Binigyan ni Emong Ocampo sila ng sobrang malamig na hangin. Para lang matulungan siya. Diyosa, matagal na tayong hindi nagkita. Inutusan kami ng Panginoon na ihatid ka at si Ben Reyes sa inyong huling hantungan. Patay na si Ben Reyes, kayo naman. 2 matatanda. Dapat mamatay. Umayos lang. Emperatrice, magtulungan ng 2 kapatid. Kahit na isang dakilang Panginoon, hindi tayo matatalo. Gustong ipaghiganti si Ben Reyes? Sobra naman yata ang iniisip mo. Kung 1 palo ay hindi patay, 10 palo. Kung 10 palo ay hindi patay, 100 palo. Ngayon, mamamatay kayo. Tingnan natin kung ang Emperatrice ay may kakayahan. Emperatrice, tutulungan kita. Tay Woody, makipaglaban sa akin, kulang ka pa sa galing. Hindi ko pa ginagamit ang aking espesyal na teknik. 3 estilo ng bakal na kamao na pumuputol ng alon. Pangalawang kapatid, anong hinihintay mo? Hahawakan ko ang Emperatrice. Gamitin mo na ang bagay na iyon. Emperatrice, tanggapin mo itong suntok. Emperatrice, hindi ko alam kung ang iyong kapangyarihan bilang dakilang Panginoon ay kayang tanggapin ng 100 taong lamig na ito. Palad ng lumalangoy na ahas, mag-ingat.
Emperatrice, mag-ingat. Mamatay ka. Alagad. Sumpain kang batang walang hiya, sinira mo ang plano ko. Mamatay ka. Kuya, Ayos ka lang ba? Tara, bilis na galit na Baji Empress, ikaw at ako magkapatid. Tiyak na mamamatay tayo, bilis, umalis na tayo. Empress, sa araw na magkita tayong muli, iyon ang katapusan ng buhay mo, araw ng kamatayan. Alagad, ayos ka lang ba? Master, pasensya na, Master. Sa palagay ko, hindi ko kaya na samahan ka sa paghihiganti. Huwag kang magsalita ng ganyan, tiyak na maililigtas ka ng master. Bakit nangyari ito? Walang silbi, Master. Ang lamig na iyon. Kumalat na sa buong katawan ko. Para sa lahat ng ugat ko. Kahit na isang Diyos, hindi na makakabawi. May paraan. Tiyak na may paraan. Tay Woody, yung ibinigay ko sa iyo ang tablet ng siyam na pagbabalik? Hindi, Empress, ang tablet ng siyam na pagbabalik na ito ay ang susi para sa iyong ganap na pagbawi ng lakas. Talaga bang ibibigay mo sa kanya? Ang tablet ng siyam na pagbabalik na ito ay makakatulong sa isang dakilang Panginoon na umunlad pa. Kainin mo ito, siguradong magiging maayos ka. Emperatrice, patay na si Lito Villanueva. Mangyaring pakikramay. Tumahimik ka! Imposibleng mamatay siya, hindi siya mamamatay. Emong Ocampo? Ako ning Genyo, kung hindi kita paghihirap-hirapin, hindi ako tao. Emperatrice, ngayong patay na si Ben Reyes, wala tayong panlaban sa malamig na hangin ng madilim na mundo ni Emong. Ang pinakamagandang paraan ay sa seremonya ng pag-akyat sa pintuan ng 8 sukdulan bukas. Sa aking palagay, mas mabuti pang magtago muna tayo at maghintay ng pagkakataon. Tumahimik ka. Bukas, sa seremonya ng pintuan ng 8 sukdulan, gagawin kong bayaran ni Emong Ocampo ang kanyang mga kasalanan. Sa sunod ako, Emperatrice. Emperatrice. Lahat ay handa na. Pwede na tayong umalis kahit kailan. Jojo Lopez. Alagaan mo ang bangkay ng aking alagad, walang pagkakamali. Huwag kang mag-alala, Emperatrice. Ako, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tara na! Lito Villanueva, ang iyong buhay ay talagang puno ng pagsubok. Buti na lang naging alagad ka ng Emperatrice. Sayang at nainggit ang langit sa iyong talino, kaya nawalan ka ng buhay. Sinasabi ninyo ba na hindi ninyo nasaktan si Ning Genyu? Bagkus siya ang nanakit sa inyo. sa kritikal na sandali, may isang binata na pumalit kay Ning Genyu para harangan ang malamig na hangin ng madilim na mundo. Hindi namin inasahan ito. Tama. Hindi ninyo inasahan. Sigurado bang hindi kayo walang kakayahan? Emong Ocampo, ano ang ibig mong sabihin kanya-kanya lang tayong pakinabang? Iniisip mo ba na naging amo mo na kami? Mamatay ka. Ikaw. Nakaabot ka na sa dakilang Panginoon. Pantay na tayo. Karapat-dapat ba kayo? Patawarin mo kami, leader. Ang kapatid ko ay laging diretso magsalita, nasaktan ka. Patawarin mo kami, leader. Mula ngayon, susunod na kami sa iyo, walang pag-aalinlangan.
Susunod na ako sa'yo. Masarap pakinggan ang mga salitang yan. Elder Gongsun, ngayon si Ning Zhenyu ay gumaling na ang sugat sa seremonya ng pag-akyat ngayon. Sa tingin mo, darating ba siya? Hindi ko alam. Hahaha, sa tingin ko tiyak na darating siya. Kilalang kilala ko ang ugali ng master ko. Dati nabubuhay ako sa ilalim ng kanyang anino. Pero ngayon iba na. Leader, nakaabot ka na sa antas ng dakilang Panginoon. Ang lakas mo ay halos kapantay ni Ning Zhenyu. At kasama natin ngayon ang malamig na hangin ng madilim na mundo bilang trump card. Kahit na dumating si Ning Zhenyu, siya ay magiging talo sa iyo. Tama ka. Dati para harapin siya kailangan kong sumilip at umatake. Pero ngayon, gusto ko siyang dumating sa seremonya ngayon. Para sa harapan ng mga bayani ng Silangang Isla, ako mismo ang tatalo sa kanya. At uupo sa posisyon ng pintuan ng 8 sukdulan. Leader, ang galing ng iyong martial arts, walang katulad sa mundo. Magsisimula na ang seremonya, tara na. Mahal na Imperatrice, ang pagdiriwang ay nagsisimula pa lang. Lakad na. Tumigil. Hindi kayo maaaring pumasok. Mga gago, bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ako? Si Iron Invincible ng sekte ng bakal na kamao. Siyempre kilala kita. Pero ngayon, inutusan ng pintuan. Kahit sino mula sa sekte ng bakal na kamao ay hindi pinapayagan ngayon na pumasok sa aming pintuan ng 8 sukdulan. Mamamatay ka. Hindi ba si Emong Ocampo ngayon ang magsasagawa ng seremonya ng paghalili? Ngayon, tinatawag mo na siyang pintuan. Ang dali-dali mong sabihin. Tulad nga ng sinabi ng pintuan, may nagpapanggap palang Imperatrice upang sirain ang seremonya. Bulag ka ba? Ito ang totoong mahal na Imperatrice. Sa tingin mo maniniwala ako? Bago ang pintuan, ipinahayag na sa buong pintuan na ang mahal na Imperatrice ay malubhang nasugatan at pumanaw na. Ang huling hiling ng mahal na Imperatrice ay ang paghalili ng pintuan sa pintuan ng 8 sukdulan. Binabaliktad ang katotohanan. Ginagawang puti ang itim. Ang kapal naman ng mukha ni Emong Ocampo. Lakas ng loob, Iron Invincible. Kung patuloy kang gagawa ng masama sa aming pintuan, mag-ingat at hindi ka namin pakikitunguhan ng maganda. Mga tanga. Lakas ng loob, Iron Invincible. Ngayon ay sasampalin kita at haharapin mo ang hatol ng pintuan. Lakad na. Gumalaw. Ano ang gumalaw? Gumalaw siya. Bakit gumagalaw ang patay? Niloloko mo ba ako? Totoo, gumalaw talaga siya. Bakit ka sumisigaw? Siya. Buhay na bang muli? Mga gunggong. Hindi ba sinabi ko sa inyong bantayan ang bangkay ng kuya ninyong si Lito? Ano bang kalokohan ito? Buhay na bang muli, pangalawang pinuno? Si Kuya Lito na buhay muli. Buhay na muli? Paano nangyari iyon? Paano ito? May pulso na siya. Nagpanggap lang palang patay ang batang ito. Pero ang gulo ng pulso niya. Parang may 2 malalaking dragon sa loob ng katawan niya na nag-aaway at nagtatakbuhan. Narinig ko noon may isang pambihirang dalubhasa sa martial arts na nagkamali sa pagsipsip at agad na kumitil ng buhay, isang napakadelikadong bagay. Ngunit ang taong ito, sa halip na mamatay, ay ginamit ang kanyang pambihirang katawan upang tunawin ang mapanganib na bagay. Sa isang iglap, tumawid siya sa langit at naging isang napakalakas na mandirigma. Posible kaya? Ganito rin ba ang nangyari kay Lito? Bata, ang magagawa ko para sa iyo ay ito lang. Kung lilipas ang panganib at magiging dragon o babagsak at mawawala,
Nasa iyo na ang desisyon. 3 taon na ang lumipas. Ako si Emong Ocampo, ngayon sa wakas naupo na sa posisyong ito. Punong! Si Iron Invincible kasama ang dati mong sinabing peking babaeng emperador sinalakay na tayo. Naintindihan ko, maaari ka nang bumaba. Kung may anumang gulo pa ngayon ay aayusin ko na lahat para hindi na mag-aksaya ng panahon sa hinaharap. Malugod kong tinatanggap ang lahat ng mga bayani sa aking pintuan ng 8 sukdulan. Ako si Emong Ocampo ay nagpapasalamat dito. Alam na ng lahat na ngayong araw ang layunin ng aking pag-imbita sa inyo sa pintuan ng 8 sukdulan. Iyon ay upang kayo ay saksi sa akin, si Emong Ocampo, na maging bagong pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan. Emong Ocampo, ang dating pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan, buhay o patay, hindi pa alam. Ikaw ay nagmamadali na maupo sa posisyon ng pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan ay masyadong walang awa at walang pagpapahalaga. Mahal kong kaibigan, hindi mo alam kamakailan lamang. Alam ko na ang aking guro ay namatay ng hindi inaasahan. Namatay ng hindi inaasahan? Pakiramdam ko ang pagkamatay ng iyong guro ay may kaugnayan sa iyo? Nagbibiro ka yata kaibigan, lagi akong magalang sa aking guro. Noong malaman ko ang balita ng kanyang pagkamatay, nalungkot ako ng 2 linggo. Paano ko siya sasaktan? Sige, dumating na ang tamang oras. Seremonya ng paghalili magsisimula na ngayon. Kung may iba pa kayong katanungan, magtanong na lang kayo pagkatapos. Isang huwad na tao. Mga panauhin. Ipinapahayag ko na ngayong araw ang seremonya ng paghalili ng pintuan ng 8 sukdulan ay opisyal nang nagsimula. Emong Ocampo? Emong Ocampo? Bago iyon, ayusin mo muna ang iyong libing. Hindi ba ito ang mahal na emperatriz? Hindi ba sinabi ni Emong Ocampo na patay na raw siya? Patay? Wala. Si Emong Ocampo ay isang mapagpanggap, gumagawa ng maling katotohanan, nililin lang ang mga tao. Ang emperatriz ay may walang kapantay na kakayahan. Paano siya madaling mamatay? Peke, lakas ng loob mong magpanggap na aking guro. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Teka, Emong Ocampo. Ikaw na traidor na pumatay sa iyong guro? Kung hindi 3 taon na ang nakalipas, nilusob mo ang emperatriz na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala at halos kamatayan, mawawala ba ang emperatriz sa loob ng 3 taon? Puta, itong si Emong Ocampo na mapagpanggap. Gusto maging pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan. Pinatay pala ang emperatriz. Emong Ocampo, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ka ba dapat magpaliwanag? Mga kasama, malinaw na ang sinabi ko. Ang taong ito ay peke, hindi talaga ang aking guro. Itong peke nakipagsabuatan kay Tiwudi para agawin ang pintuan ng 8 sukdulan. Sanay inyong mapansin. Emong Ocampo. Ang utang 3 taon na ang nakalipas, ngayon ay dapat bayaran. Peke. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Pero ikaw, may lakas ng loob na insultuhin ang aking guro. Ngayon, papatayin kita. Papatayin ako? Kung hindi ako noon, nagtiwala sa iyo ng labis, paano ka magtatagumpay? Noon, hindi na sana kita iniligtas mula sa bunto ng mga patay. Tama na. Peke, tumahimik ka. Nasaktan ka sa sinabi ng emperatriz, ha? Nagalit ka. Tama nga. Itong mapagpanggap na walang prinsipyo, hindi na sana siya iniligtas ng emperatriz. Hinahanap mo ang kamatayan. Pangalawang leader, anong nangyari kay Lito? Bakit ang sakit ng training niya? Ngayon, ang katawan niya ay parang bulkan na sasabog anumang oras. Ang matinding lamig ng 100 taon at ang sobrang init ng kanyang katawan ay nag-aaway at nagbabanggaan. Kapag may maling hakbang, mawawala siya ng tuluyan. Paano kung si Lito kayang pagsamahin ang 2 puwersa? Ano kaya ang mangyayari? Kung magagawa niya ito, lalabas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Walang makakatalo sa kanya. Walang makakatalo sa kanya? Patib na ang maalamat na dakilang Panginoon na pinakamalakas ay hindi niya makakalaban. Tama. Isang palo matatalo ang dakilang Panginoon. Ang lakas naman, nakakatakot. Naku, hindi na niya makokontrol ang 2 puwersa sa katawan niya. Lito, kayanin mo to. Ang emperatriz, para iligtas ka, ay walang pag-aatubiling ibinigay ang tablet ng siyam na pagbabalik sa iyo. Pumunta siya sa pintuan ng 8 sukdulan, hindi alam kung buhay o patay. Naghihintay na matapos kang mag-breakthrough upang iligtas sila.
Mukhang ang iyong lakas ay hindi pa ganap na nakakabawi. Laban sa'yo, sapat na. Mayabang. Ang aking lakas ay hindi lang ito. Muli, Matakot? Hindi. Nakaya mong lampasan ng dakilang Panginoon. binabati kita. Tama ang hula mo. Guro, iniisip ko pa lang kung paano ka palalabasin. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pumunta rito para mamatay. Bakit ka naman ganyan katiyak na mananalo ka? Guro, ikaw ay tulad pa rin ng dati, walang muwang. Ngayon, wala ka ng pag-asa. Ano ang gagamitin mo para bumawi? Managinip ka na lang? Ang alam ko lang, mula pa noon, ang kasamaan ay hindi na nanalo laban sa kabutihan. Tulad mo, isang traidor na sumasalungat sa guro, hindi ka papayagang manalo ng langit. Abangan na lang natin. Emperatrice, tutulungan kita. T. Woody, ang kalaban mo ay ako. Puta matandang ito, suntok. Tapos na, guro. Emong Ocampo, Bayaran mo ng buhay mo. Emong Ocampo, kunin ko ang buhay mo. Gong Sun Yu. Matagal na akong pinaghandaan ko ang iyong lansihin. Alam ko na mula pa sa umpisa na hindi ka tunay na sumusunod sa akin. Sa aking puso ang pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan ay ang babaeng emperador lamang. Ikaw na may masamang loob, taksil. Hindi karapat-dapat maging pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan. Mga kasama itong masamang tao na si Emong Ocampo. Hindi siya ang ngayon na mabait at makatarungan na nakikita ninyo. Ang totoo niya ay isang malupit at walang awa, hamak na tao. 3 taon ang nakaraan. Si Emong Ocampo ay gumamit ng tiwala ng babaeng emperador sa kanya upang pagtaksilan ang babaeng emperador dahilan ng malubhang sugat nito. Kaya, umalis siya ng 3 taon para magpagaling. Ang layunin ni Emong Ocampo ay para maupo sa posisyon ng pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan. Emong Ocampo, ikaw nga ay isang maliit na tao. Samantalang kanina sabi mo ay may nagpapanggap na babaeng emperador. Tunay nga, mukhang panloloko lang pala sa amin ang lahat ng ito. Itong walang katapatan at walang paggalang, walang awa at walang katarungan na tao, tiyak na mapaparusahan ng langit. Tumigil kayong lahat. Tumigil ka, Emong Ocampo. Ngayon ba sa iyong isang bibig, pipigilan mo ang lahat ng tao? Ang tapang mo. Kung may magsalita pang mali, maging pasimuno, iyan ang kahihinatnan. Sabi ko, peke ang babaeng emperador. Peke talaga siya. Sino pa ang may tutol? Emong Ocampo, galit ka na, di ba? Galit, panalo na ako. Bakit ako magagalit? Bakit ako magagalit? Talaga? Sa tingin ko, niloloko mo lang ang sarili mo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit ngayong araw, pinilit mong takpan ang lahat. Balang araw, ang katotohanan, malalantad pa rin sa harap ng lahat. Tumahimik ka. Balang araw, ikaw na taksil na alagad, tatakwil ka ng lahat at susumpain, makakamit mo ang walang hanggang kasiraan. Gong Sun Yu. Hindi ba mabuting mabuhay ng payapa? Pero pinili mong mamatay. Guro, para iligtas si Gong Sun Yu. Tiniis mo ang aking suntok, ang aking nagyeyelong enerhiya, pumasok na sa katawan mo. Masakit, di ba? Babaeng emperador, matagal ko nang handa ang mamatay. Hindi ako karapat-dapat na iligtas mo. Kung karapat-dapat, ako ang magdesisyon. Ang tapat na alipin at amo. Dahil nagmamahalan kayo. Ako, gagawa ng mabuti. Sabay kayong papuntang impyerno. Ito,
Ang batang ito ay nakaraos. Matagumpay na pinagsama ang dalawang puwersa ng lubos na yin at lubos na yang. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Pangalawang Panginoon, totoo bang ang ating sekte ng matatag na bundok ay magkakaroon ng isang napakalakas na tao? Siyempre, Hindi ko inaasahan na ako ay kasama ng ganoong kalakas na tao sa iisang sekta. Totoo bang paglabas natin ay mayroon na tayong dahilan para magmayabang? Yan. Sa tulong ni Kuya Lito, ang ating sekte ng matatag na bundok ay maaaring pumasok sa unang antas na sekta ng Silangang Isla. oo. Kay Lito, ang ating sekte ng matatag na bundok ay uunlad. Basag. Reno ng pagbasag ng dalawang sukdulan, pagpasok sa pintuan ng langit sa isang hakbang, matagumpay. Magaling na bata. Mula sa kamatayan ay bumangon sa buhay. Kahit ang daang taong lamig, bagay na tiyak na papatay, ay hindi nakuha ang iyong buhay, bagkus. Ay pinalad ka pa. Ako ay masuwerte lamang. Teka, pangalawang Panginoon, sinabi mo kanina na ang aking guro ay pumunta sa pintuan ng 8 sukdulan? Oo. Ang iyong guro ay pumunta sa pintuan ng 8 sukdulan kaninang umaga. Kahit gumaling na ang kanyang sugat, ngunit ang kanyang sariling lakas ay malamang Hindi mabuti. Pupunta ako ngayon sa pintuan ng 8 sukdulan. sandali. Ang iyong sariling lakas ay nakabawi na ba kung lalampas ka lamang sa higit pa sa dakilang Panginoon, saka ka magkakaroon ng kakayahang harapin si Emong Ocampo. Hindi ko rin alam kung anong lakas ako. Pero noong nag-practice ako, tila, natutunan ko ang isang bagong lakas. Anong lakas? Parang ganitong pakiramdam. Ah, Titiis. Hindi ko na kaya. Kanina, anong nangyari? Pakiramdam ko biglang may 1,000 libra na dumapo sa akin. Hindi ako makagalaw kahit konti. Nabasa ko sa isang lumang aklat, nakita ko na ang paliwanag ng ganitong kakayahan. Ang kakayahang ito ay tinatawag na domain. Domain? Ano yon? Ito ay para sa mga pambihirang malakas na bumabalot sa sarili at bumubuo ng isang larangan. Kapag nasa loob ng domain na ito, maaaring maging walang talo. Ang lakas naman. Tama, tanging ang mga taong higit pa sa dakilang Panginoon ang makakamit ng ganitong kalaking kapangyarihan. Higit pa sa dakilang Panginoon? Si Kuya Shu siya ngayon. Mabuting bata. Dali, iligtas mo ang iyong guro. Ngayong ikaw ay wala ng katulad sa buong mundo. Guro, ang mananalo ay hari, ang natalo ay tulisan. Ano ang nasa isip mo? Nagsisisi ka bang pumunta rito ngayon? Nagsisisi? Nagsisisi ako na hindi ko dapat sinagip ang isang walang utang na loob. Nagsisisi kang iligtas ako. Guro, alam mo ba noong una mo akong iligtas pabalik sa sekte ng matatag na bundok, noong mga unang taon, itinuring kitang parang sarili kong magulang at minahal kita ng ganoon. Huwag kang magpanggap, Emong Ocampo. Ang mga taong tulad mo ay hindi magiging tapat sa mga taong nasa paligid mo. Lahat ng tao ay ginagamit mo lang bilang mga hagdan. Guro, mali ka. Ang sinasabi ko ay totoo. Pero hanggang sa araw na yon, aksidenteng nakita ko na ikaw at si Gong Sun Yu ay nag-uusap. Simula noon, nawalan na ako ng pag-asa sa iyo. At naghanda ako upang agawin ang posisyon ng pinuno ng pintuan ng 8 sukdulan. Usapan? Anong usapan? Nakalimutan mo ba? 5 taon na ang nakalipas. Ikaw at si Gong Sun Yu ay nasa likod bundok ng pintuan ng 8 sukdulan. Ano bang usapan? 5 taon na ang nakalipas. Emperatrice, ang batang pinuno ng pintuan ay dumating na ang araw para magpasya. Hindi ba dapat ayusin si Emong Ocampo na pamangkin? May iba akong plano para dito.
Mukhang alam mo na ano bang usapan. Guro, ako ay iyong nag-iisang alagad. Bakit hindi mo inihahanda ibigay sa akin ang posisyon ng pinuno ng pintuan? Sa iyong puso ako ba ay walang halaga? Ito pala ang dahilan. Dahil ba dito hindi pa ba sapat? Itinuturing kitang tulad ng aking mga magulang, ngunit nagtatago ka ng iyong kakayahan sa akin. Hindi mo ako kailanman itinuring na iyong alagad. Kung ganoon ka walang puso, at ako, ay napipilitang magplano ng maaga. Mali ka. Emong Ocampo, Manahimik ka. Gong Sun Yu, ikaw na dating natalo ko, ngayon gusto mo pa akong turuan? hindi, gusto ko lang sabihin, Tama na, Elder Gongson. Huwag nang magsalita. Emperatrice, bakit siya? Wala nang magagawa. Ngayon pag-usapan ito ay hindi na gaanong mahalaga. Naiintindihan ko. Mukhang alam ninyo na mamamatay kayo ngayon. Dito nag-iisip ng dahilan. Para patawarin ko kayo at hindi kayo patayin? Gusto mo ang aking buhay? Kailangan mong makuha ito. Gusto mong kunin ang buhay ko? Kailangan mo ring magkaroon ng kakayahan para gawin yon. Guro, ikaw talagang nagiging bata ka na. 3 taon na ang nakalipas, noong ang aking lakas ay hindi pa kasing lakas mo natalo ka sa akin ng 1 beses. At ngayon mas malakas ako kaysa sa iyo. Sino ang mananalo? Sino ang matatalo? Makikita agad. Ang hindi marangal na tagumpay noong nakaraan ay laging binabanggit mo. Emong Ocampo, iyan lang ang kaya mo. Ning Genyo, hindi mo ba talaga akala na aalalahanin ko ang reputasyon ng pagpatay sa guro at hindi kita papatayin? Tulad mo na walang awa at walang utang na loob, malamig ang dugo na tao, anong bagay ang hindi mo dapat gawin? Kung ganoon, ngayon ay dapat mong lumuhod at humingi sa akin ng tawad hanggang sa maging masaya ako. Baka isipin ko ang ating dating samahan at iligtas ang buhay mo. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo. Kung gayon, 8 taon na ang nakalipas noong iniligtas kita, dapat ko bang isaalang-alang kung dapat ba kitang iligtas? 7 taon na ang nakalipas, nung tinuturuan kita ng palad ng lumalangoy na ahas, dapat ko bang isaalang-alang kung dapat ba kitang turuan? 6 na taon na ang nakalipas. Tumahimik ka nga. Bakit? Nasaktan ka ba o nagkasala ka ba? Ako? Nagkasala? Guro, ang tagumpay ng isang general ay may sakripisyo. Dahil ako, si Emong Ocampo, ay nakaligtas 8 taon na ang nakalipas kung gayon nakatakda ako na maging sa silangang isla, maging sa buong kontinente ang pangunahing tauhan. Ibig sabihin kung ikaw ang pangunahing tauhan, dapat mong ipagkanulo ang mga taong malapit sa iyo, walang utang na loob. Ibig sabihin kung ikaw ang pangunahing tauhan, dapat mong patayin ang guro at iwan ang paaralan, walang katapatan at walang paggalang. Emong Ocampo, noon, kahit na nahirapan ka, pero matatag ang iyong layunin, hindi bumagsak ang iyong mataas na ambisyon. Kahit na mababa ang iyong katayuan pero puno ka ng sigla, hindi nahulog sa karaniwang gawi. Iyon din ang dahilan kung bakit kita tinanggap bilang estudyante. Ngunit hindi ko inakala na sa loob lamang ng ilang taon, ang kapangyarihan at pagnanasa ay sumira sa iyong pagkatao. Pero hindi ko inaasahan sa loob ng ilang taon. Ikaw ay nabulag ng kapangyarihan at pagnanasa at nalito ang isip. Ang iyong sarili ngayon talagang binigo ako, hindi ka nakarapat dapat na maging aking alagad. Mula ngayon, tinatapos na natin ang relasyong guro-alagad. Guro! Huwag mo akong tawaging guro. Wala akong alagad na tulad mo. Sige. Mahal na Emperatrice. Ngayon ginagamit mo ang emosyon para hikayatin akong bumalik sa tamang landas? Masyado kang nag-iisip. Ang taong tulad mo. Hindi kailanman marunong magsisi. At saka ang pagtatapos ng relasyong guro-alagad natin. Hindi ba iyon ang gusto mo? Magaling magsalita. Tama na ba? Tama na oras na para pumunta ka. Emong, ang mahal na Emperatrice ay nagbigay sa iyo ng bagong buhay ikaw. Ngunit para sa iyong pansariling interes mo siya ipinagkanulo at pinatay. Ikaw ay mas masahol pa sa hayop. Gong Sun Yu kung hindi para sa sarili, ang langit at lupa ang magwawasak. Ang prinsipyong ito ngayon mo lang ba naintindihan? Pagkatapos ng araw na ito, ang banal na Emperatrice ng 8 sukdulan ay magiging kasaysayan na at ako, si Emong Ocampo. Ang mamumuno sa pintuan ng 8 sukdulan upang maabot ang mas mataas na tuktok. Oras na para pumunta kayo.
Ang napakalaking pag-alo ng kapangyarihan tiyak na ang guro at si Emong ay nag-aaway. Ang guro ay nagbigay ng banal na pildoras ng siyam na pagbabalik sa akin, tiyak na hindi pa siya nakakabawi ng kanyang pinakamalakas na estado. Ngayon, malamang nasa alanganin siya, hindi pwede kailangan kang bilisan. Punong guro, tutulungan kita. Mag-ingat ka, Emperatrice. Wala kang kakayahan, isang hamak na Grandmaster at haharang sa aking palad, naghahanap ka ng kamatayan. Elder Gongsan, Emperatrice, alalahanin mo muna ang sarili mo. Sumpain ka. Punong guro, mahina na siya. Papatayin ko na siya ngayon. Tumigil. Punong guro. Kahit nasugatan siya, siya ang dating pinakamalakas sa silangang isla, ang Baji na Emperatrice. Ang kanyang buhay ay basta-basta mo na lang kukunin? Tama ka, punong guro. Mahal na Emperatrice, alam kong may nakatago ka pang galaw. Gusto mo akong isama sa pagkamatay mo. ano? Natatakot ka? Oo, natatakot. Normal lang iyon. Bukod dito, nasa kamay ko na ang tagumpay. Bakit ko gagawin ang panganib na ito? Emperatrice, alam kong pinahahalagahan mo ang pagkakaibigan. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, putulin ang iyong pulso at magpakamatay. Pakakawalan ko si Gong Sun Yu at sila ng buhay. O kaya papatayin ko sila ngayon din. Kasuklam-suklam. Lahat maging alerto kayo. Sinabi na ng nasa itaas, kung ngayong araw may papasok na muli, bukas lahat kayo ay tatalsik. Huwag kang mag-alala, Kuya Lei. Talagang wala nang sa harapan natin makakapasok. Tumigil, sino ka? Buwisit Temong. Patayin mo ako kung kaya mo. Huwag kang parang eunuch. Tigilan mo ang mga laro mong panloloko. Tumahimik ka. Talunan kung hindi wawakasan kita. Halika, patayin mo ako. Halika. Sige. Tama na. Pinupukaw ka niya para patayin mo siya. Hindi mo ba nakikita? Hayop, malapit ka nang mamatay. Ginagamit mo pa ako. Gusto mong mamatay? Hindi ko susundin ang gusto mo. Emperatrice, tumakbo ka na. Huwag mo kaming pakialaman sa susunod. Ipaghiganti mo kami. Patayin mo ang mga hayop na ito. Emperatrice. 3 segundo na lang 3. 2. 1. Umaasa ako sundin mo ang iyong pangako. Siyempre. Emperatrice, huwag. Sino ka? Matandang demonyo, ngayon ibabalik ko ang balo. Pasensya na, guro, huli na ako. Guro, pasensya na, huli na ako. Alagad, ikaw! Hindi ka namatay. Bumaba ako at naglibot ng kaunti. Sinabi ni Yama na hindi ko pa nabayaran ang utang na loob ko sa aking guro, kaya hindi niya ako tinanggap. Ang daang taong lamig sa katawan mo? Natunaw ko na. Natunaw? Ngayon pakiramdam ko sobrang lakas ko. Sobrang lakas. Gaano kalakas? Walang kalaban sa silangang isla siguro. Walang kalaban sa silangang isla. Sa tingin ko ikaw, ang laki ng bibig mo. Mukhang ikaw ang alagad na tinanggap ng aking guro sa sekte ng matatag na bundok. Ikaw ang bunsong alagad, di ba? Hayop na taksil sa guro. Hindi karapat dapat na tawagin akong kapwa alagad. Ngayong araw, ako na ang magpapalayas sa iyo para sa guro. Ikaw lang? Kailangan kong timbangin kung gaano ka kabigat. Pinino. Hindi pa nagsisimula ang laban, lumuhod na siya. Ikaw, nangihina ang tuhod mo, di ba? Ang lakas na ito, baka... Sumpa. Ano itong kakaibang bagay? Bakit pakiramdam ko sa katawan ko? May bigat na 10,000 kilo na. Parang bakal. Bakit hindi ako makabangon? Lubos na yan at lubos na yang. Bakit naghahalo? Naiintindihan ko na. Emperatrice, ano ito? Itong batang ito, nakapasok na sa hakbang na higit pa sa dakilang Panginoon. Higit pa sa dakilang Panginoon. Anong antas yon? Hindi ko alam ang eksakto. Ang alam ko lang, ang antas na ito, iisa lang ang salita. Anong salita, Emperatrice? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Immortal.
Immortal. Mortal. Kung matapang ka, itigil mo ang kapangyarihang ito. Laban tayo ng patas. Sige. Kaya ng gusto mo. Mamatay ka na. Nahulog ka sa bitag. Ay, nako, itong loko ginamit na naman ang mapanganib na malamig na hangin ng madilim na mundo. Walang problema, wala ring silbi ang malamig na hangin ng madilim na mundo. Ang rurok ng tao ay ang pagiging immortal. Mga ordinaryong tao, paano sasaktan ng isang immortal? Ang aking malamig na hangin ng madilim na mundo, bakit hindi ito epektibo sa iyo? Totoo? Imposible. Ano itong kapangyarihan? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Dalawang matandang walang kwenta, tatakas pa kayo? Pinabati ang babaeng emperador sa pagpatay sa mga traidor. Muling namamahala sa pintuan ng 8 sukdulan. Maraming salamat sa inyong lahat. Emperatrice. Bakit kanina hindi mo ako pinayagang sabihin kay Emong? Noong panahong yon, sa totoo lang, gusto mo akong subukan siya at saka siya gawing leader ng grupo. Sa totoo lang, walang ibang pagpipilian ang iba. Hindi na mahalaga. Ngayon ang aking alagad. Si Lito Villanueva na lang.